Isang mapagpalang araw po, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman. Halina't samahan ninyo ako sa pakikinig at pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ipagkanulo ng isa sa inyo." Nagtinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy, mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon?" Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaikatlo mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ako'y pinagkakanulo. Sa isang banda, ipinakikita dito na talos ng Panginoon ang mga bagay na mangyayari pa. Walang maikukubli sa Diyos. Sa kabilang banda naman, napakasaklap ang karanasan ng mapagtaksilan. Ano kayang pakiramdam ng nagtataksil? Ano pa man iyon, ang tiyak ay masakit ang pagtaksilan. Ninuman ng mahal sa buhay, maging kabiyak man, kasintahan, kaibigan, katropa, kasosyo, at iba pa. Maraming maaaring mga dahilan ang pagtataksil. Ngunit ang isa sa karaniwang dahilan o pagkakataon ng pagtataksil ay dahil sa gahaman sa salapi. Hindi naman masama ang salapi kasi ipinambabayad, halimbawa ito sa kuryente, sa tubig, ipinangtutustos sa mga gastos sa paaralan, at iba pa. Ang hindi mabuti, ang kasakiman sa perang nakapagbubunsod sa tao na pagtaksilan ang kapwa. Pagsasagawa.
bagamat ang Panginooy pinagtaksilan na iligtas tayo. Datapwat, hindi ibig sabihin nitong mabuti ang pagtataksil. Kailangan pa ring sikaping iwasan ito sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Mga kasimbahay, napakinggan at napagnilayan po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.